Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, sa mabilisan lang ha. Meron kasi mga DDS groups, including Bayoteros, husband Mayor Isko Moreno to enter SMNI for interviews. O kasi mga kababayan, kung matatandaan ninyo, na-interview itong si Yorme, dyan po sa programa ng Bayoteros na na Vox Populi. Ay, hindi, Vox Populi tuloy. Vox Populi. Sorry. Sorry, nalito lang. So, na-interview po siya dyan sa Vox Populi. At ang nangyari mga kababayan, sa lahat ng sagot ni Yorme Isko Moreno, hindi napaboran itong si Sara Duterte at maging si Digong Duterte. Kasi yun yung yung plano nila eh. Kaya nila inimbita si Mayor Isko Moreno dyan sa SMNI. Hindi naman nagpumilit si Yorme na ma-interview ng SMNI eh. Ng Bayoteros eh. Kasi sinasabi ng ibang mga DDS, nagpa-interview daw ito si Yorme para makuha niya uli yung simpatsya ng mga tao kasi parang parang yung mga DDS nagagalit kay Yorme. Bakit? Kasi madikit ngayon si Yorme diyan sa sa Marcos administration at nakikipagtulungan si Yorme sa Marcos administration. Yun ang pinakaayaw ng mga DDS. So sabi nila, ito si Yorme, bumalimbing na raw. Bumalimbing daw si Yorme dahil manggagamit pa raw, sabi ng isang DDS na mukhang bangag. Sabi manggagamit daw si Isko, ginamit daw si Sara Duterte kasi di ba kung matatandaan niyo si Sara Duterte nagpunta po sa lungsod ng Maynila para ikampanya yung ilang mga kasamahan ni Yorme. So sabi nila, walang utang na loob yan si Yorme. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman nangampanya si Sara Duterte ron eh. Namburaot lang eh. Nilait-lait niya lang yung mga ibang mga kandidato na kalaban nila ng grupo ni Yorme. So sa tingin ko hindi naman gusto ni Yorme na nandun si Sara Duterte. Pati si Amy Marcos. Sa tingin ko syempre, alangan na mga itaboy ni Yorme, tinanggap na rin niya. Di ba? Ganun naman yun eh. Hindi naman pwedeng pumunta yung tao doon, nagsalita lang, tapos vice-presidente pa, tataboy mo. So siguro hinayaan lang ni Yorme. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga DDS, hindi po naging DDS si Yorme Isko Moreno kahit kailan. Ako sa sarili ko, hindi ko naramdaman na naging DDS si Yorme. Okay? Hindi ko naramdaman, hindi ko nakita. At kasi hindi naman niya binanatan itong si Marcos eh. 'Di ba? Kasi alam nyo, ang mga DDS ay nang pinaka tawag dito, yung marka nila. Kumbaga sa marka ng demonyo tuloy. Kumbaga sa marka, parang yun eh. Kapag kinontra mo si Marcos, sigurado DDS ka. Yung mga sumusuporta sa mga Duterte, pag kinontra si Marcos, sigurado DDS ka. Okay, sabihin na natin na nandun si Sara Duterte nung kampanya ni Isko. Pero hindi ko narinig kay Yorme, sa bibig ni Yorme na siniraan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Wala. Yung kalaban niya sa politika. Pero after naman nag-move on na eh. So, ang gusto kasi ng Bayoteros nung in-interview si Yorme, gusto nila ang magiging sagot ni Yorme Isko Moreno ay pawang paninira kay Presidente Bongbong Marcos at pawang pabor kay Sara Duterte at kay Digong Duterte. Kaso hindi nga po yun ang nangyari. Napahiya po sila. Nasupalpal sila ni Yorme. Kaya ngayon gusto nilang iban. Ayan mga kababayan, gusto nilang iban etong si Yorme sa SMNI para sa interview. Bakit? Hindi naman si Yorme nagpumilit. Kaya lang naman ang gusto mag-interview. At isa pa, walang mawawala kay Isko Moreno kung sakaling hindi siya ma-interview ng SMNI. Bakit? Kolorum lang naman yan. Hindi naman lehitimong mainstream media yan eh. Diba? So, kung totoo man na itong SMNI ay nagbabalak na ipaban si Yorme, kasama daw, di umano, itong Bayoteros, dahil po yan sa sama ng loob nila
Dahil nga po hindi nila na-corner si Yorme. Kasi hindi naman panatiko si Isko eh. Parang batang Maynila Toits lang yan eh. Hindi tayo panatiko rito eh. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Kapag mali, sitahin. Kapag tama, palakpakan. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kahit pa yan sa gobyerno ni Presidente Marcos. Basta may nakita tayong maling ginagawa ng mga kasama niya dyan, sisitahin natin yan. Itong mga DDS, kakaiba eh. Kahit mali na, palakpakan pa rin mga ugok eh. Woo! Woo! Duterte! Duterte! Ganun pa rin. Ito mga kababayan, tingnan niyo, sabi nung mga kababayan natin, bakit gi-invite alam naman na totoong tao si Isko. Laking kalye yan, walang eme. Kaya alam niya ang totoong buhay. He's just telling the truth. The fact lang na they didn't get what they want. Ayun yun. Hindi nyo kasi nakuha kay Yorme yung gusto nyong sagot. Hindi kasi nila narinig kay Yorme. Ang gusto nilang marinig asartado sila. The truth hurts. Nagpakatotoo lang si Isko sa lahat ng tanong nila. Ha ha ha. Kaya ayan, napahiya sila sa sarili nilang intensyon. SMNI, you are not the lost of Isko. Hindi ka kawalan, SMNI. Dahil unang-una, hindi naman kayo. Sus naman. Sino ba mga nasa SMNI? Para DDS, hindi nga. Sa bias ang SMNI, alam naman natin yan. So, kung hindi ma-interview si Isko, may mawawala ba kay Isko? Nakakasira pa nga kay Isko nang nagpa-interview siya sa SMNI eh. Sa totoo lang. Mas gusto pa nga ng mga mga Iskonians na hindi nagpa-interview diyan sa SMNI eh. Mga DDS lang naman ang gusto kaso ang nangyari napahiya sila. Kumbaga parang nag-boomerang sa kanila yung gusto nila eh. Kasi nung in-interview nila si Yorme, meron talaga silang balak diyan. Hindi lang yung simpleng interview. Meron silang gustong isagot si Yorme na hindi nila nakuha. Ito, halimbawa, ito, mga kababayan, parinig ko sa inyo. Yung sagot ni Yorme dito. Kasi, kinukumpara nila itong Marcos administration sa Duterte administration. At gusto nila makuha ang sagot, galing kay Yorme ay paboran ang ginawa ng Duterte administration noong panahon ng pandemya kaysa ngayon sa panahon ng krisis. Tingnan nyo maigi mga kababayan yung sagot ni Yorme. Kasi parang ang gusto palabasin ni Bunot ni Bayot Bay palabasin na mas magaling si Digong Duterte dito kay Presidente Bongbong Marcos. Pero hindi nila nakuha yung ganong sagot. Kaya nga sabi ko sa inyo, galit na galit itong mga didilis eh. Kaya gusto nilang ipabandi umano. Base dun sa sa post. Ito pakinggan natin yung tungkol dun sa sa comparison nung panahon ng pandemya ni Digong Duterte at ngayong krisis na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Si PRRD, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. Yung pinagpasyahan namin, re-reconfirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas ba barbershop? Tawag na doon barbershop. Nasa sitio ako natutulog eh. Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon,
ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1973. Nangyari na to, eh, no? 73 or 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yun? O APEC? nagkaroon ng O OPEC, yeah. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So, ang point ko, ngayon, ang problema lang natin, ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So, kaya, hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan, may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun may mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi, magkaiba ho yung sitwasyon. Nung araw, maswertihan mo, and yung Eto guys singit lang ako. Akala ng mga banateros dito, okay na. Kasi ang ganda nung sinabi ni ni Yorme tungkol kay Duterte nung una. Akala nila, sasabihin ni Yorme, mas magaling si Duterte kay Marcos, pero hindi. Sabi ni Yorme, hindi mo pwedeng ikumpara ang sitwasyon ngayon at ang sitwasyon dati. So medyo natahimik yung mga burateros. Natahimik yung mga bayuteros. Akala nila, okay na, sayang. Biglang kumabig si Yorme. Ito, tuloy natin. Sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi, there is, yung clock, umiikot, pero alam mo may namamatay. Alam mo na alam namin lahat Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta, nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista. Yun ang difference itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Yung meron tayong gabay at susundan. Sa kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay? May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganun data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Noong panahon ni PRRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kagad. Tingnan mo. Sinagot agad ni Yorme. Iba yun. Eto si Banat May kasi, ang purpose niya, kaya ini-interview nila si Yorme para mangyari, maangat si Duterte at si Marcos bumagsak sa paningin ng tao. Kaso hindi nila nakukuha yung ganung sagot kay Yorme. Gatong siya ng gatong. Ito si Bayot Bay, gatong ng gatong. Pero tingnan niyo mga kababayan yung magiging reaksyon ni Yorme. Solve na agad yung problema. Sabihin, nakukonfirm na yung mga gusto nilang mangyari. Ito nga, yung ang excise tax lang, hindi matanggal kagad hindi nga madesisyonan. Yun na lang, hindi pa madesisyonan Kaya nga, Yorme, kung sa tingin mo, Pero ulitin ko para lang naman I have to give credit where it's due. Hindi Tingnan niyo, yan, pakinggan niyo mga kababayan madaling magpasya pag economic policy. Correct. Hindi talaga. I have to, kasi may mga ekonomista, baka mamaya alam nilang ko yung ibig kong sabihin. Okay. So yan mga kababayan So binara na naman yung mga banateros. Binara ni Yorme. Talagang gusto nila idiin si Marcos ni Bayot Bay. Gusto nilang idiin si Marcos. At palabasin na talagang magaling itong si Digong Duterte. Pero nangyari mga kababayan, sabi ni Yorme, hindi ganun yan. Mahirap magdesisyon pag may kinalaman na sa economic policies. So maingat si Presidente Bongbong Marcos. Hindi naman ibig sabihin mabagal kumilos, hindi. Maingat, ayun ang sinasabi ni Yorme.
Sabi nga dito, nagsisisi siguro ang SMNI sa pag-invite kay Yorme. Oh. Dapat respetuhan kasi tayo, igalang natin ang yung kasalukuyang administrasyon, hindi puro paninira sa kapwa natin. So yan mga kababayan, isa yan sa mga limbawa dyan sa interview na nasupalpal itong mga DDS, itong bayuteros. Kasi hindi talaga nila makakuha yung gusto nilang sagot kay Yorme. Hindi talaga. Hindi talaga. At hindi tumitira si Yorme kay PBBM na gusto na mangyari ng mga bayuteros ng DDS na gano'n ang gawin ni Yorme. Kaya nangyayari ngayon, ito, gusto nila umano na iban si Yorme Isko Moreno sa SMNI at hindi na ma-interview ng bayuteros. Sino ba mawawalan? Unang-una, hindi naman nagpumilit si Yorme na interviewin nyo. Kayo nag-imbita. Kayo nag-imbita kay Yorme. At akala nyo makakorner ninyo pero hindi nyo na-corner. Akala nyo sisiraan niya si PBBM pero hindi niya siniraan si PBBM. Akala ninyo susuportahan niya Sara Duterte at si Digong Duterte pero hindi yun ang nangyari. So, napahiya kayo. Kaya ayaw nyo nang ma-interview uli. Di okay lang yun. Bakit? Hindi naman kawalan ng SMNI kay Yorme. Saka hindi importante kay Yorme ngayon yung nagtatrabaho si Yorme Isko Moreno. Ang importante sa kanya, magawa niya ng paraan yung mga pangangailangan ng mga batang Maynila. Hindi po yan muna nag-iisip ng politika. Hindi katulad ninyo, dyan sa Banateros, dyan sa SMNI, na puro kayo politika. O dahil nga gusto nyo, ngayon pa lang nangangampanya na kayo para kay Sara Duterte, gusto nyo iyo po bilang presidente. Hindi naman ganun si Yorme. O di napahiya kayo ngayon. Gusto nyong iban? Di wow. Di wow. But sino ba ang kawalan? Hindi naman kawalan ng SMNI kay Yorme. Talaga nasaktan lang to, mga DDS na to. Kasi hindi nila nakakuha yung gusto nila. So, yun lang po muna, mga kababayan, ng ating update. Kawawa naman ito mga DD-list. Kaya sa susunod, interviewin nyo yung mga DD-list lang. Huwag yung katulad ni Yorme. Kasi mapapahiya talaga kayo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.